God that we are here. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You are the Lord of Lords, and you are the God of Israel. Maraming pong salamat, Father God, sa umagang ito at kami nandito at ikaw ang aming napapurihan, Lord, at sa buong araw, Father God, ikaw ang aming papurihan, Father God, at hiniling ko, Father God, na mangusap ka sa bawat puso at isipan ng iyong mga anak na nandito, Lord. Ibuhos mo ang iyong Santo Espiritu sa lahat ng dako ng lugarin ito, Father God, nang maramdaman namin, Father God, ang iyong presensya sa umagang ito, Father God, and may you give us the knowledge and wisdom na intindihin yung mga salita mo, Father God, yung mga pagpapaalala mo sa amin, Father God, na mga anak mo, Father God, na kami kaaya-aya sa iyong mata at kami susunod sa iyong mga salita, Father God. Give us the yung puso na marunong sumunod, Lord, sa aming maririnig sa iyong mga salita ngayong umaga, Lord. At ito ang aming samudalamin sa pangalan ng iyong anak na si Yesu Cristo. Amen at amen. So, hallelujah. Napakabuti ng Panginoon, no? It is our great privilege na naman upang ipahayag ang kanyang salita ngayong umaga, no? This is not a long message, this is only a short message. Maybe you have heard already this before, but huwag tayo magsawa na pakinggan yung paalala ng Panginoon, no? So, dumako tayo dun sa pagtuunan natin yung verse na sinasabi dito sa 1 John 2 verse 16. Ang sinasabi kasi dyan, for everything in the world, ito yung everything in the world, ito yung sanlibutan ng sinasabi sa Tagalog, the craving of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the Lord. So ito yung sinasabi ng Panginoon yun sa 1 John 2:16, for everything in the world, ito yung sinasabing lust of the flesh. Alam natin yun, no? Yung kagustuhan ng mga laman natin, yung pagnanasa ng mga laman natin. Lust of the eyes, yung pagnanasa ng mga mata. Amen? So, tsaka yung sinasabing pride of life. Amen? So ito, no, maaaring we have already heard this message before, na yun yung sinasabi ko na ang Panginoon laging nagpapaalala sa atin, no? Kasi lahat naman tayo dumaan na at maaaring tayo nahulog o maaaring tayo nagtagumpay sa tentasyon. Sino dito yung nahulog na sa temptation? Amen. Amen. Sino dito yung nagtagumpay na sa temptation? Praise the Lord. Praise the Lord through the help of the Holy Spirit, no? Napapagtagumpayan natin yan. Kasi pag-aaralan natin ngayon yung taktik ni Satanas, yung taktika ni Satanas na how a man or a human fall into temptation. Ito kasi yung ginamit ni Lord na ay ginamit ni Satanas na para ma-fall yung tao sa temptation. Ito yung technique niya, sabi ni Brother Gilbert. So, may mga technique pala na. Amen. Other word is yung taktika ni Satanas. Amen. Because mula nung simula kasi, sino yung unang nahulog sa temptation? Alam natin na? Si Eva at si Adan. So, ito kasi yung, even bilang mga tao, kung sino yung nag-tempt, kasi yung tempter na sinasabi si Satanas. Yung sinasabi dyan na comes not from the Father, which is hindi galing sa ating Panginoong Diyos, but come from the world. Ibig sabihin yung tempter is si Satanas. Kasi ang namamahala sa mundo ito is alam natin na pinamamahala na ni Satanas. Amen. So, even Jesus Christ, na-tempt siya. Amen. Kasi during those time na nag-fasting siya, kung babasahin natin dun sa book of Matthew chapter 4 verse 2, simulan natin sa Matthew 4 verse 2. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Next. Then the tempter, ito na si Satanas, came to him and said, if you are the Son of God, then this stone to become bread. So, nandyan yung pag-tempt ni Satanas na kung siyempre, alam niyo yung ginigrade ng laman natin, no? Yung ginigrade ng pagnasa ng laman. Siyempre si Jesus Christ, nagkatawang tao siya. Nagutom siya. Ano nga ba magsasatisfy kay Jesus Christ? Pagkain, di ba? So, tinitempt siya ng Panginoon dyan. No? So, maraming mga pagnanasa ng laman ang nilalabanan natin, no?
Madami. Ano pa yung mga nasaan ng mga laman natin. Amen. So, hindi lang sa food yan, no? Pwede rin sa, ano ba, sex. Kasi, pag sa sex kasi, nandiyan satisfy yung laman ng tao, no? So, yan yung mga isang tactics ni Satan para mahulog tayo sa kasalanan. Wala naman kasi masama talaga sa sex. Kasi ang sex inside the marriage is a blessing. Amen? But if it's outside the blessing, ano yun? It's a curse and a sin. Amen? So marami dyan. Kasi dumudumi lang naman ang sex dahil sa mga hindi ka nais-nais, yung mga pagdating sa premarital sex, ganun, di ba? Oo. Yung fornication, ano ba yun? Yung prostitution, yung rape, ano ba yun? Yung mga kanya dyan, dumudumi yung sex. Pero, bilang mga anak ng Panginoon is kailangan natin mapagtagumpayan itong mga ito. Amen? Then, sinasabi na may mga kagustuhan yung laman natin na inuudyok ni Satanas sa atin para natin gawin, para tayo magkasala. Di ba? Alam na natin yung mga yon. So, yan yung sinasabi na lust of the flesh. Ito naman yung lust of the eyes, ito yung pangalawa na taktika ni Satanas para tayo magkasala. Lust of the eyes, ito yung pagnanasa ng ating mga mata. Ano yung mga nakikita natin na maganda sa mundo. Kung babalikan natin dun sa book of Genesis chapter 3 verse 6, ito yung woman saw that the fruit of the tree was good and for good and pleasing to the eyes and also desirable for gaining wisdom. She took some and ate it. So ito na nakikita niya na ito. So, parang masarap tong prutas na to So nandun na nahulog na yung tao. Ito yung fall ng tao na nagkasala na. Pero the best example is para hindi tayo magkasala is kailangan talaga natin tularan si Jesus. Amen? So sinasabi kasi nang tinep din si Jesus Christ ni Satan dun sa Matthew chapter 4 verse 8, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdom of the world and their splendor. Sa next verse, all this I will give you, he said, if you will bow down to me. Ibibigay niya yung lahat ng mga pero ang taktika kasi ni Satanas, papakita ang kanya ng magaganda na yung pleasing sa mata mo, no? Na ito maganda. Hindi pang-akit ba yun? Pero kung madidiscern mo naman yan kasi kung nagbabasa ka na talaga ng Bible, kung yan yung makakasama sa'yo, di ba? Kasi ang ganda sa paningin mo, pero doon pala sa end noon is there is a deadly trap. Natatrap na pala tayo doon. Kaya yan yung isang technique ni Satanas na papakitaan tayo ng mga magaganda sa paningin, pero at the end, it will end up with the eternal destruction. Amen? Ito naman yung pride of life na sinasabi, yung pagmamalagay sa buhay, yung pagiging magmamayabang sa buhay, yung sabi nila. Chapter 3 verse 5, ano sinasabi dito na naman yung kay Eva, for God knows when you will of your eyes you will open and you will be like God. So ito na yung paano ba yun? Siyempre na kung kakainin ka to, kasi sabi ni Satan, magiging Diyos ka, alam mo na yung masama at mabuti at magiging parang katulad mo na ang Diyos. So nandun yung, sino ba naman yung may gustong magiging katulad mo na yung ganito? Magiging katulad mo ang Panginoon. Siyempre natempt na si Cabs, kaya kinain niya yun, nahulog siya. Pero ang sinasabi kasi niya, ang best example naman dito is si Jesus Christ. Kung sinasabi din sa Matthew chapter 4 verse 9 na all this I will give you, he said, and if you will bow down to me. Yan naman sinasabi na niya. Marami kasing may naman na napapanood tayo ito ng mga tao na binibenta daw yung kaluluwa para sumikat, may mga ganun-ganun nila. Mga Illuminati, yung mga grupo-grupo para sumikat ka. Sino ba naman ayaw sumikat? Sino ba na ayaw kung hindi mo alam yung salita ng Panginoon? Siyempre, ibibenta mo yung kaluluwa mo dahil dyan gagawin mo isang bagay na ganito, parang sumikat ka. Pero,
dumadating na yun yung pride of life natin na gusto kong mayaman gusto kong yumaman gusto kong sumikat, di ba? Oo, payaman talaga. Pero ang kwan kasi dito, ang point is, kung alam mo na yan ay ikakasama at ikakatapon mo yun sa impyerno, huwag mo nang ituloy. Amen? So, may mga sinasabi dito na para maiwasan natin itong pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata at pagmamalag sa buhay, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Meron mga dapat nating mga gawing mga bilang mananampalataya kay Kristo. Amen? So, ano nga ba yung dapat kailangan natin gawin is ito yung kailangan natin talagang basahin yung Biblia. Bakit napaka-importante na pagbabasa ng Biblia? Kasi ito yung sinasabi dun sa Ephesians 6 na ito yung sandata mo para labanan lahat ng mga tentasyon na dumarating sa buhay. Amen? So, gayahin natin yung ginawa ni Jesus sa sinasabi na nung sinabihan siya ng diablo na make this stone to become a bread dahil gutom na siya. Yan ang sagot ni Jesus. It is written, nasusulat na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Amen? Na ito naman yung sinabi niya nung tinitempt din ulit siya ni Satan na magpatihulog ka doon sa mataas na kampa at di kayo ililigtas ng mga anghel. Pero ang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 7, it is also written, do not put the Lord your God into test. So, mayroon talagang panlaban, no? Laging may panlaban si Jesus. Ganon din ba tayo pag merong temptation, meron ba tayong panlaban na verse? It's written lang, alam natin. Pero hindi natin alam mismo yung verse na yon. Yung panlaban natin, ina-analyze pa natin ng pagkatagal-tagal eh. Di ba meron gano'n? Pumasok na yung kalaban, pero ina-analyze mo pa rin. Ano nga ba yung sinabi sa Bible tungkol dito? Kung hindi mo alam, kaya napaka-importante na meron kang alam sa Biblia. Amen? So, kasi ang sinasabi din ni Santiago dun sa Santiago 4:7 na submit yourself therefore to God. Sabi niya, that resist the devil, amen, and he will flee from you. So kaya pag nandiyan yung, alam mo yung nandiyan yung temptation na lalapit na sa'yo, ilalapit ka din. Huwag ka sasalubong na kayo. So, yun na mangyayari yung kasalanan. So, kailangan i-resist mo and the devil will flee from you. Amen? So, dahil bilang mga anak ng Panginoon, alam na natin yung katotohanan, alam na natin yung turo ng Biblia, alam na natin yung mga sinasabi ng Panginoon para hindi tayo magkasala. Kasi ang warning is nandun sa book of Hebrew chapter 10 verse 26. If we deliberately keep on sinning, lagi natin narinig yung verse na to. After we have received the knowledge, ito yung the knowledge is the word of God. Amen? And the truth, ito is the word of God. No sacrifice of sin is less. Wala nang dugo na ialay pa para sa iyong kasalanan. Ibig sabihin yung kasalanan mo na yun, matigas na talaga ulo mo, alam mo ng masama ang ginawa mo pa. Amen? So, ayun yun. Need to live the word of God. Kasi minsan, pinapakinggan lang natin yung word of God, alam natin ganito yung sinabi. Pero, pagdating dun sa application, dun na tayo pumabagsak, diba? Minsan, ang ugali ng mga Kristiyano is marunong lang makinig. Nakikinig lang. Alam ko to. Pero pagdating sa puso pala, pagdating na dun sa application, bumabagsak na. So kailangan natin, if we heard the word of God, we need to live. Kailangan natin ipamuhay. Amen? So ang isa pa, para makaiwas tayo sa mga tukso is, kailangan natin din magdasal. Kasi kung tayo lang, si Jesus Christ na tinem siya eh. Pero napagtagumpayan niyo yung mga temptation na yan. Tayo pa kayong mga tao lang talaga na mere human na kasi ang hirap talagang iwasan yung tukso eh. 'Di ba? Naniniwala tayo doon. Pero kasi ang sinasabi dun sa part ng the Lord's Prayer is yung dun sa Matthew 6:13, and lead us not into temptation but deliver us from evil. So, kung tayo lang naman ng mga tao,
ang hirap natin umiwas sa tukso. So, kailangan din natin maging prayerful bilang mga Christian para may iwas tayo at makaiwas tayo sa tukso. Amen? So, ang isa pa, kasi may mga kahinaan tayo eh. Ano ba yung mga kahinaan natin? Bilang mga lalaki, minsan may kahinaan sa mga babae. Di ba? Bilang babae, kahinaan sa lalaki. Di lang. May mga kahinaan tayo sa... Minsan, pagdating sa pera, di ba? May kahinaan tayo. Minsan, nagiging greedy tayo pagdating sa pera. Amen? So, wag naman sanang gano'n. So, kailangan natin i-examine kung ano yung mga kahinaan natin. Dito pala ako mahina. Masyado akong... kung nakakita lang ng magandang babae, sumisipon na. so wait na ka pala sa gano'n. So, Kristiyano ka na pero ginagawa ko rin yun. Maganda magtingnan yung gano'n. Napakapangit, no? Parang ang yung sinasabi dun sa Pedro na parang sinuka mo na pero kakainin mo pa rin. Dati malakas ngayon, mahina na. Amen. So, kailangan natin talaga mag-focus sa Word of God. Yeah, amen. So, alamin natin talaga yung taktika ni Satanas. Sino dito mahilig ng mga basketball, mga gano'n? Boxing si Brother Jobert, mahilig ka sa basketball, no? Hindi masyado. Hindi masyado kasi si Brother Job kasi nung nakaraan lang na finals ng NBA. Ayan, yung Lakers tsaka Miami, ang daming nagiging sport analyst, no? Tapos pag panahon ng beauty pageant naman, nagiging analyst din sila ng beauty pageant. Nung pumutok yung Naging finals lang naman yan. naging volcanologist sila. So ang dami talagang ang dami din political analyst pagdating mo sa Facebook. Si Arjun yun. Oo. Pagdating sa mga ganyan, ang galing natin mag-analyze. Pero pagdating nga ba sa salita ng Panginoon, paano natin i-analyze yung salita ng Panginoon? So kailangan natin, hindi lang yung i-analyze yung salita ng Panginoon, kundi yung ginagawa din ng kaaway, kailangan mong i-analyze. Kasi kung yung naririnig natin na si Manny Pacquiao, pag nakipag-boxing, kailangan nila paulit-ulit panuorin yung laban ng mga laban nila. Talagang pinag-aaralan nila kung ano yung taktika. Paano gumalaw? Kung paano gumalaw. Ganon din dapat tayo pagdating sa mga temptation. Kailangan natin pag-aralan din yung taktika ni Satanas para malabanan natin. Amen? Yes. So, ito pa. Maalam natin yung kwento ni Joseph the Dreamer. Yung asawa ni Potiphar. Dun sa, buksan na natin Sis Ali dun sa Genesis chapter 39 verse 11. One day he went into the house to attend to his duties and none of the household servant was inside. She caught him by his cloak and said, ito yung asawa ni Potiphar, come to bed with me, but he left his clothes in her hand and ran out. Ito kasi, ang ginawa ni Joseph dito is, tumakbo siya, tinakbuhan niya yung, ikaw ba, Brother Jobber? Paborito ko si Brother Jobber. Come to me, sabi sa'yo ng halimbawa, napakagandang babae. Depende. pero makita natin dito na you need to run from the temptation. Kailangan mong takbuhan ng temptation. Pag nandyan na, yung nga sinasabi na lumalapit na yung palay sa manok, kaya tutukain mo ba? So kailangan mong maging aware para takbuhan yung isang tentasyon. Amen? So, gayahin natin si Joseph na ganun yung ginawa niya. Asawa yung Potiphar ibig sabihin si Potiphar is makapangyarihan, ibig sabihin yung asawa yung maganda. Di ba? Pero tinakbuhan niya pa rin. So, Siguro pag maganda. So yun na. Pero kabalik tayo yung nangyari kay David. Yung nga sinasabi ni Mami Nildin kanina na dahil sa nagkasala si David, namatay yung anak niya, tapos may mga nagpatayan din dahil dun sa ginawa niya. So, basahin natin dun sa 2 Samuel chapter 11 verse 2. One evening David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful. Then sa sumunod sis, and David sent someone to find out about her, and the man who this Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite. So ang ginawa kasi ni David dito is, although hindi siya, alam natin yung kwento na namatay si
si Uriah dun sa pinatay siya ng mga Ammonites, di ba? Pero nilagay kasi ni David siya dun sa harap para lang mamatay siya, para makuha niya si Bathsheba. So nagkasala siya doon. So si David, wala siyang magawa, naglagad-lagad lang siya, tapos nakita niya lang na ganyan. Andun na, pumasok na temptation na, sino to? Asawa to ni Juan, kailangan natin lagay si Uriah sa pamamamatay para kuminto siya. So, ang nangyari dyan is, nabuti siya una, di ba? Tapos namatay. Sumunod na si Solomon. So, kung si Joseph the Dreamer, tinakbuhan niya, si David naman, in-entertain niya yung tukso. Pero, alam natin yung naging consequences ng ginawa ni David na pagkakasala. Di ba? Napakalaki ng consequences na nangyari. Saka, kailangan natin itatak sa utak natin na every time na you are going to commit, you are being tempted to commit that sin, asahan mo meron ng consequence. Amen? So, ito wala lang magawa si David. Minsan, pag wala tayong magawa, natitip din tayo gumawa ng hindi maganda, no? Kaya kailangan natin maging busy. Kailangan natin busy. Pero minsan, nagiging busy tayo, minsan sa kalokohan. Huwag naman sa kalokohan tayo maging busy, kundi dun sa sa kabutihan. Amen? So, yun kailangan natin na kailangan natin sabihin sa temptation na marunong tayo magsabi ng no. Kung alam natin na ikakapahamak natin, kailangan natin na always sabihin na no, kailangan mong takbuhan ng person. So, ang gustong ipaalala lang sa atin ng Panginoon ngayong araw is bilang mga tagasunod na ni Kristo, bilang mga anak na ng Diyos, kailangan natin ba umawag sa mga temptation. Napaka-importante yung pagbabasa ng Biblia. Yun yung natin, yun yung sandata natin, yung sinasabing swords natin na panlaban sa mga yan. So, kailangan natin magbasa ng Biblia, kailangan natin prayerful ng mga anak ng Panginoon, kailangan natin maging analyst. Analyst. Kailangan alam natin yung kategory sa atas para na ito yung ating malabanan. Amen? So, napakiksi po na word ng Panginoon. Tayo po sandaling manalangin. Salamat, Father God, sa araw na ito, sa iyong kabutihan, Lord. Sa mga pagpapaalala mo, Father God, para sa amin na hindi kami magkasala sa iyong mata, Lord. Salamat sa iyong kabutihan at ikaw po ang siyang patuloy na magturo sa amin, Lord, kung anong makaaya-aya sa iyong mata. Anong makaaya-aya sa iyong paningin, Lord. At inaalay po namin ang aming buhay sa iyo na kalugod-lugod, Father God. At patuloy kaming patawagin sa aming mga kasalanan, sa mga hindi sinasadya, Lord, na mga pagkakasala at mga sinasadya man, Lord, continue to forgive us, Lord. We surrender everything to you, Lord. In Jesus' mighty name, amen.